Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, YouTube channel. Don't forget like, share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat na ating mga viewers, listeners dito po sa YouTube channel, sa Facebook. Nawing kapayapaan at habag biyan ng Diyos ay sama sa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Mga kapatid, sa oras na ito, una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Panginoon. Tayo po ay pinagkalooban ng Diyos sa palibagong araw, dagdag na ating kaarawan. Lahat po na nagdiriwang ng kaarawan, mga taga-subaybay natin, happy birthday po sa lahat. Naway ang kapayapaan, habag biyan ng Diyos, dagdag na mga araw, mga taon sa inyong buhay ay naway ipagkaloob na atin Panginoon Kristo. Now, sa lahat natin mga viewers ito sa YouTube channel, so huwag kalimutan mag-like and share lang po tayo. Subscribe natin, i-post natin ang notification bell para update po tayo sa bawat araw ating palibagong video o live streaming natin sa salita ng Diyos. Ito po ay napakahalaga po sa atin. Now, today is May 31, 2024. Na mga kapatid, dagdag naman ito na ating mga taon. Kaya pasalamatan una sa lahat ng Panginoon. Isa Psalms 92 verse 1. Isang mabuting bagay magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Yan mga kapatid, ang dapat natin gawin, magpasalamat tayo sa lahat ng panahon sa ating buhay. Habang nabuhay po tayo sa limutan na ito, ay magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil yan po ang kalooban ng Diyos sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Ayon po sa 1 Thessalonians chapter 5 in verse 17 to 18. Manalangin palagi, magpasalamat sa Panginoon para hindi po tayo mga kapatid maparusahan ng Panginoon sa araw po ng paghatol. Kasi kung anong tinatanim natin, yan din ang ating anihin. Ingat lang po tayo mga kapatid, ingat. Huwag tayong kumpiyansa sa panahon kasi ang buhay natin parang usok lamang, saglit nakikita, kaagad nawala. Ito buksan natin mga kapatid, Santiago chapter 4 verse 13 up to 14. Ito po yung sinabi ni Santiago mga kapatid para po sa atin, para tayo na namuhay sa libutan ngayon ay huwag tayong kumpiyansa kasi ang buhay natin parang usok lamang. Ito'y sandaling makikita, kaagad nawala. 13:14 Santiago, pakinggan natin mga kapatid. Ito ay sinabi ng Biblia. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas pupunta kami sa isang bayan. Mamamalagi kami roon ng isang taon, magninegosyo at kikita ng malaki. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Sapagkat ang buhay ay parang hamog, dalilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Ayan po ang buhay natin mga kapatid, na ang ating buhay tulad ng singaw, nalitaw ng sandali, mawala lang pagkatapos. Mga kapatid, sa ating panahon, marami tayong mga pangarap sa buhay. Mayroon tayong iniisip ng bukas na sana magkaroon tayo ng mga bagay na ating hinahangad. Dahil dyan, alam po natin ano ang paraan na gagawin natin para makamtan natin ang bagay na ating pinapangarap. Na hindi masamang mangarap mga kapatid, sapagkat ang Biblia magpatunay na sa tao ang pagpaplano, ngunit ang Diyos ang nagpapasya. Yan mga kapatid, ang dapat malaman natin. Anong plano natin ngayon? So alam po ng Diyos, yun talaga ang nais natin. 16 verse 1 up to 2
dito po sa Proverbs po mga kawikaan, sinabi ng Biblia mga kapatid. Nasa tao ang pagpaplano, ngunit ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito o hindi. So kung nagplano tayo ngayon, sana magkaroon tayo ng bahay na maganda, lupa, malaki, sasakyan, maganda, magkaroon ng negosyo, hanap buhay natin. So yun talaga ang plano natin. So hindi po masama yun. Tulad ng pangarap, ang plano at pangarap, the same lang po yan. Kasi nagpaplano ka, ay ang kasama dyan ang pangarap. So hindi ka magkaroon ng pangarap, wala kang plano. At hindi ka magkaroon ng plano kung wala kang pangarap. The same lang po yan mga kapatid, na ibig sabihin, na kung ang pagpaplano natin, anong plano natin, alam po ng Diyos yan. Kaya lang, tinuturuan po tayo kung ano ang dapat natin gawin para matupad po, mga kapatid, ang ating mga plano at hinahangad. Pakinggan natin Biblia mga kapatid para hindi po tayo malito. 6:33 dito po sa Mateo, kung ano ba talaga ang pinakamahalaga na makamtan ang plano, mga kapatid, sa magitan po ng ating Panginoon. 6:33 dito sa Mateo. Pakinggan natin. Kaya, unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Ayan po, nangailangan ka ng bahay, nangailangan ka ng malaking lupa, nangailangan ka ng sasakyan, nangailangan ka ng negosyo, nangailangan ka ng mga, sabihin natin, financial. So wag ka lang wag ka mag-alala, basta unahin mo lang ang kaharian ng Panginoon at ang pagiging matuwid. Kaya, unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Di ba? So yun po ang sikreto, mga kapatid. Yun po ang sikreto ng buhay natin. Now, ang sabi natin, Keepers, kayo nagsasabi, pupunta kami sa ibang lugar at mananahan kami doon na 1 taon upang magkanegosyo at magkapira kami ng malaki. Ito mga kapatid na ating Keepers sa 13:14 sa Santiago chapter 4. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas pupunta kami sa isang bayan. Mamamalagi kami roon ng 1 taon, magninegosyo at kikita ng malaki. So hindi po yung solusyon. Hindi po solusyon, manahan kami sa ibang bayan, kikita ron. Kasi kahit saan ka, kahit nandyan ka sa bayan mo, magkaroon ka pa rin ng pagpapala kung sumunod ka lang ng kalooban ng Diyos. Hindi po yan totoo na doon ka lang magkakita ng pira sa ibang bansa. Kasi marami pong pumunta sa ibang bansa, pagbalik po, kabaong na. Marami pong pumunta sa iba't ibang bansa, naghangad na magkapira, magkaroon na malaking sahod. Totoo nga mga kapatid, nakakatulong naman din yon, pero paraan din ng Diyos yon. Huwag mo lang pangarapin ang ibang bansa, kasi alam ng Diyos na kahit pangarapin mo yan, kung hindi ka sumunod ng kalooban ng Diyos, hindi ka makarating doon. At kung nandiyan ka lang sa isang bansa mo, kung isarili mong bayan, kung sumunod ka lang ng Diyos, pagpalain ka rin dyan. Ibigay pa rin ng Diyos ang lahat ng ating kailangan. Hindi na po paraan na punta ako ng Japan, punta Amerika, Hong Kong, China, Indonesia, saan man tayo mag-abroad. Hindi po ang solusyon niyan kapatid, na dahil naka-abroad ka, makamit mo na ang bagay. Kaya nga, sinabi ko na nga, may naka-abroad talaga na pinagpala at may naka-abroad naman na sabihin natin na masaklap ang nangyari. May tumalon sa building, may inabuso ng amo, kasi diskarte lang po nila yon. Dahil sa papers, dahil po sa legal na papers, nakapasok, pura magdating doon, napahamak. No? Mayroon naka-abroad na kalooban ng Diyos, pagdating sa abroad, pinagpala. So talagang nakamtan para ng Diyos na maka-abroad para makamit mo talaga dahil naghanap ka ng kaharian at namuhay ka ng matuwid sa harapan ng Diyos. So alam ng Diyos na kung dyan sa bayan mo lang din, ay kulang-kulang talaga ang pamumuhay mo. Kaya para tingin ka ng Panginoon sa abroad, hiningatan ka ng Panginoon sa abroad, hanggang nakauwi ka, ilang taon ka na doon sa lugar na yon, hanggang umuwi ka at nakapagnegosyo ka dahil po sa gawa ng Diyos. Yun po mga kapatid. Pero kung mag-abroad man tayo, sa sariling pagsisikap, wala ang Diyos, nagkaroon tayo ng papers talaga legal, pagdating doon, pahamak tayo sapagkat wala ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, wala kayong magawa kung wala ako. Kaya, naka-abroad man talaga dahil na legal ang papers, pagdating sa abroad, tumalon sa building, inabuso ng amo, balik kabaong, so yun po ang masaklap.
Pero may paraan din ng Diyos maka-abroad ka kasi alam ng Diyos na ang hanap buhay mo sa Pilipinas ay hindi mo marating yung iniisip mo. Pero dahil sa pagsunod mo ng salita ng Diyos, dahil sa iyong pamumuhay na maka-Diyos, so paraan ng Diyos din yon na makapunta ka na abroad para makuha mo talaga ang nais mo. Ayon po sa kalooban ng Diyos. Pero kung mag-abroad ka na ayon lang po sa papilis na legal, nakapasa ka ng NBI police, barangay clearance, o may passport ka, natapos ka sa pag-aaral, naka-abroad ka nga. Pero ang problema, dahil lang po sa legal na papers mo naka-abroad ka, wala ang Diyos. Pagdating doon, pahamak talaga. Hindi ka tutulungan ng Diyos kasi wala kayong magawa kung wala ang Diyos. So yung ibig sabihin mga kapatid, kaya ingat lang po tayo. Dapat unahin ang kaharian. Paghanap, kasi hindi na solusyon na punta ka pa sa ibang lugar. No? Hindi po yan solusyon yan. Hintay lang natin ang plano ng Diyos. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas pupunta kami sa isang bayan. Mamamalagi kami roon ng isang taon, magninegosyo at kikita ng malaki. Diba? Pagdating sa Japan, dati po mga kapatid, pinapangarap po talaga ang Japan. Hindi ko alam na kami pala ay may kadugo ng Hapon. Pag nakarinig kami ng Japan na trabaho, nakaganda talaga. No? Kahit na po kung kami nagsasabi na punta mo ng Japan, gawin ka ng sardinas, pinamin nila ng sardinas, basta kapunta ng Japan. Hindi ko alam na may dugo pala ako ng Hapon, ay nakapunta talaga ako. Pero hindi ko iniisip talaga na makarating ako dito sa Japan. Pero sa tulong pa ng Diyos, kasi hanggang sa Japan ako, naging lingkod pa rin ako ng Diyos. So, yun po ang nangyari na nakapunta kami ng Japan dahil sa lahing Hapon at dito po, pinagpala kami ng Diyos sa kanya mga salita na pinaka-importante po. Ibig sabihin ka nagtatrabaho sa Japan, pero ang salita ng Diyos, kasama ko pa rin. Kaya pagpapala ng Diyos sa akin ay sobra-sobra na talaga. Kung sa pagpapala lang, sobra-sobra na po. May sasakyan 3, mayroong lupa tayo, may sariling simbahan, mayroon tayong mga, sabihin natin, mga lupa pa na, sabihin na, nabili natin ay, dahil sa biyaya ng Diyos. So, tama na po. Biyaya lang. Anak. May anak ako na 7. Oh. Tama na po magpapala yun. Sobra-sobra na po. So, mga anak ko nagtatrabaho. So, yun po. Basta wag lang tayo mahiwalay sa Panginoon. Alam ng Diyos na ito ang hangad natin. Kaya lang, sinabi ko mga kapatid, kahit na kung pupunta sa ibang lugar, kung wala ang Diyos, hindi ka pa rin pagpapalain. Sumpa pa rin ang kantungan natin. Sumpa pa rin ang kantungan. Kaya sabi ng Panginoon, talagang unahin mo ng kaharian at maging matuwid mo sa Diyos, lahat ng bagay ibigay po sa atin. Pakinggan natin sa John, mga kapatid, dito sa John, sinabi po dito sa sulat ni Apostol Juan na tandaan po natin, ganito po ang kalagayan natin. Sa 15 verse 5 up to 7, dito po sa John. Pakinggan natin ito po ang sinabi ni Apostol Juan para po sa atin. Chapter 15 verse 5 to 7, dito po sa John. Ko ang puno ng ubas, at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya, ay mamumunga ng marami. Ayan. Siya ang puno, tayo ang sanga, mga manampalataya. Ating Panginoon Kristo, siya po ang puno natin. Din, manampalataya po tayo ng kanyang salita. At kung matili po tayo, magbubunga tayo ng marami. So marami tayong mga hinangad na mga bagay. At kung tulad ng tatanim tayo ng palay, kung hindi magbubunga yan, wala kang makukuha. So nagtanim ka ng palay, pero wala kang makukuha. Ganun po ang sistema natin. Now, ang ating tinatanim sa harapan ng Diyos, ito po ang pagsunod para magbubunga tayo ng marami. Dahil Sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. ayan po. Wala kang magagawa kung wala kayo sa akin. Kaya marami nagka-abroad nga na wala ang Panginoon at saka nakapunta na abroad na pahamag talaga. Pag alis buhay, pagbalik kabaong. At saka marami pong pinapahamak ng mga amo, inabuso. Ayaw po ng Diyos na anak na abusuhin ng mga tao. Iba ang anak. Kaya kailangan maging anak tayo ng Diyos sapagkat kung anak tayo ng Diyos, walang magagalaw sa atin. Kaya Satanas mga kapatid, hindi tayo magagalaw ni Satanas. No? Hindi tayo magagalaw ni Satanas. Verse 7.
Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. O, di ba? Amen. Basta matili tayo sa Diyos. Huwag mo na isipin, abroad ako, talaga, mag-appear ako. Hayaan mo lang. Manatilan tayo sa Panginoon. Alam ng Diyos, abroad ka. Alam ng Diyos na mayroon kang mga hinangan na bagay. At yan ang paraan ng Diyos na makuha mo talaga yan sa magitan ng pag-abroad. Pero kung mag-abroad man, ikaw talaga ay magsisikap mag-abroad, kuha ka ng police, NBI, barangay clearance, passport, tapos ka sa pag-aaral, naka-abroad ka talaga. Kung wala ang Diyos, pahamak ka pa rin. Kahit hindi ka maka-abroad, basta na ng Diyos, palayan pa rin tayo. Pero may paraan ng Diyos, anong paraan na makamtan ng mga bagay, sa paraan ng Diyos, hintayin mo lang. Bago lang dalos na mapahamak ka pala sa ating mga hinahangad, yun pala kapahamakan natin. Sinabi ko na nga, sa balita, sa social media, marami nagsiyakan sa ibang bansa na pagdating doon, inabuso ng amo. Hindi papayag ang Diyos na kung anak tayo ng Diyos, abusuhin tayo ng tao. Ayun ang Panginoon na ang mga anak na abusuhin lang ng mga tao. Kasi ang Diyos makapangyarihan. Babantayan tayo ng Panginoon. Hindi po tayo pababayaan. No? Kasi ang Panginoon ay nakikinig po sa matuwid. Pero kung masama, hindi ka pakinggan talaga. Kaya dating kapahamakan, tatawag din sa Panginoon, walang sasagot sa atin. Dahil pamuhay natin masama sa paningin ng Diyos. Ibig sabihin, umaasa lang po tayo sa ating sarili, hindi na po umasa sa Diyos. Sapagkat umasa ka sa Diyos, tanggap natin ng kalagayan, mga kapatid, kung ano man ating dinadaanan ngayon. Pero kung magsikap ka man, na maahon ka sa kahirapan, gagawa ka ng paraan na hindi po paraan ng Diyos, kapahamakan pa rin ating kantungan. Mga kapatid, huwag na huwag tayong kumpiyansa. 1 Peter, pakinggan natin sa 1 Peter chapter 3 verse 12. Ito po ang sinabi ni Apostol Pedro. Chapter 3 verse 12 dito sa 1 Peter. Mga kapatid, ito po yung sinabi. Sapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid. Sapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid. Sino mag-abuso sa iyong amo? Pagdating sa ibang bansa, inabuso ng amo, kinandaduhan sa kwarto, hindi pinapakain, hindi pinapainom, hindi ka makagalabas sa bahay, nakakadina ka sa loob ng bahay ng amo mo, punta ka sa ibang bansa. Pero kung ang Diyos talaga ang mag-ingat sa atin, hindi ka abusuhin ng tao. Sapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid. At sinasagot niya ang mga panalangin nila. Okay? At sinasagot nila ang panalangin nila. Lord, sana magkaroon ako ng bahay, Lord. Lord, sana magkaroon ako ng sasakyan. Lord, sana magkaroon ako ng lupa para makakimatan man ang aking mga palayan. O, hingin mo yun. Sinasagot ang panalangin na matuwid. Kaya dapat matuwid na pamuhay para hindi tayo makulangan natin pangailangan araw-araw. Sa lahat ng panahon natin mo sa libutan, kasama natin ang Diyos. Yan ang sikreto mga kapatid. Ngunit sa masama, Ngunit galit siya sa mga gumagawa ng masama. kaya simple mga kapatid, galit ang Diyos sa iyo, bigyan ka ng Diyos. Galit ang Diyos sa mga masama. Kaya huwag maging masama para hindi mapahamak at ang biyaya ng Diyos ay ating makamtan. Yan mga kapatid ang dapat malaman natin. Huwag na tayong kumpiyansa. Inaabuso kasi minsan ng salimutan ang kapanahonan. Diba? Pupunta kami sa ibang lugar, maninirahan kami ng isang taon, magkapira ng marami, pero natin alam ano mangyari ng bukas. Ayon po sa chapter 4 verse 14. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Sapagkat ang buhay ay parang hamog, nalilitaw ng sandali, at mawawala pagkatapos. Diba? Hindi natin alam bukas. Sa katunayan, ang totoo, hindi ninyo alam kung ano mangyari ng bukas. Tulog nga ng gabi, pagka kinabukasan, tumitigas na ang katawan. Diba? Ganun po ang buhay natin. Kaya wag mo nang isipin na kung ano ang ating mga pangarap ay sa sarili nating pagsisikap maabot natin. Ipasa Diyos na lang natin. Ipasa Diyos na lang natin ang lahat dahil alam natin wala tayong magawa kung wala ang Diyos. Sa John 15 verse 5, for without me you can do nothing. Talaga, wala tayong magawa, wala ang Diyos. Kaya sinabi ko na nga, example natin na, kuha ka ng passport, NBI, police clearance, barangay clearance, ikaw po may diploma, nakatapos ka ng course mo, tapos ka ng kolehiyo, ano pa man ang natapos mo, kaya makapasok ka sa abroad. O yun po, pagsikap mo yan. Kung ang Diyos wala, pagdating doon inabuso ka,
tumatalo ng iba sa building, patay, pagbalik po sa kanilang pamilya, lungkot na lang. At pagdurusa po ang naramdaman sa nangyari po. Pero ang sinabi ng Biblia na mga kapatid sa 1 Peter, balikan natin 1 Peter, napakaliwanag po dito, chapter 3 verse 12, iniingatan ng Panginoon ang matuwid. Sapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid. Diba? At Sinasagot niya ang mga panalangin nila. Ngunit galit siya sa mga gumagawa ng masama. diba? Yun po ang sikreto. Yan ang diferensya. Kasi minsan po buhay natin mga kapatid, talagang inaasahan na po natin ating karunungan, ang Diyos binabaliwala po natin. Kahit naman kung ano ang ating hinahangad, kayang-kaya po ng Diyos yan. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Panginoon. Gagawa niya lahat ng bagay. Nagawa ang langit at lupa sa kanyang salita. Buwan, bituin, araw, mga pananim, ayon sa salita ng Diyos. Ginawa tayo galing sa alabok, naging tao tayo na may buhay. Lahat magawa ng Diyos. Pero tayo wala tayong magawa. Sana mga kapatid, huwag tayong asa sa sarili natin karunungan. Huwag tayong asa sa sarili natin lakas. Sa Diyos tayo asa na makagawa lahat ng bagay. Kasi karunungan natin, kulang pa yan sa paningin ng Diyos. Lahat ng kayamanan natin, hindi yan madala natin sa pagharap sa hukuman, pagdating ng hatol. Lahat na anong ating karangalan sa libutan, hindi mo madala yan. Hindi yan makapagpigil ng galit ng Diyos. Pero kung mamuhay tayong matuwid, nakikinig ang Diyos at iningatan tayo ng Diyos. Bakit kung masama tayo, ang Diyos ay galit sa atin. Kung galit ang Diyos sa atin, parusa ang kantungan. Yan mga mensahe ng Diyos para po sa atin. Sana po nakatulong sa atin ang mga mensahe na ito. Kaya pagpalain tayo ng Panginoon, lahat natin mga brothers listeners, sa channel sa Facebook, kapayapaan na habagbiyan ng Diyos na suma sa atin lahat sa magitan ng ating Panginoong Kristo. Ito bilang Cristo Jesus, Pastor Tumaka Apostolic, Believers of Christ International. See you to us, grace, mercy, in faith. Be with you as, Jesus Christ. Amen. Bye.